Balik bansa na ang mahigit 30 OFW na biktima ng human trafficking sa Nigeria. May paalala naman ang gobyerno hinggil sa mga umano'y too good to be true na job offers. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Nakauwi na sa Pilipinas ang nasa 39 na distressed overseas Filipinos na biktima ng human trafficking sa Nigeria. Sinalubong sila ng mga opisyal ng Department of Migrant Workers sa NAIA Terminal 3 nitong Lunes ng hapon. Parte sila ng large-scale scamming operations na ni-raid ng Nigerian authorities noong December 2024. Ano rin ito, cryptocurrency investment fraud and romance scam din. Obviously, hindi na lang itong Mekong Delta area yung nagiging scam hubs. Lumilipat na rin sila dun sa ibang mga countries. Noong July 31 hanggang August 9, una na ring na-repatriate ang 114 na mga Pinoy na nahuli rin sa kahalintulad ng mga operasyon sa Laos at Myanmar. At ayon sa Bureau of Immigration, malaki ngayon ang hamon sa ahensya dahil malaking bahagdan daw ang umaalis ng bansa bilang turista, bukod sa mga OFW. And it's very challenging for us because most of those naging biktima umaalis may panahon kasama yung kanilang pamilya, maganda yung profile nila, may mga travel records, very challenging. Hindi lang yan ang lumabas sa kanilang initial findings. Many of which were actually recruited, mga Chinese-sounding names ang nagre-recruit sa kanila. Ang mga recruiter misled the victims by offering them high-paying jobs in Brunei, in Jordan, but were transferred eventually to Laos and Myanmar. Aminado ang Interagency Council Against Trafficking na nalilimitahan ang kanilang kapangyarihan kapag nakalabas na ng bansa ang mga biktima. Kaya patuloy daw ang intervention ng iba't ibang mga ahensya sa kanilang counterparts para palakasin pa ang kampanya laban sa human trafficking. Nagbabala rin sila laban sa unauthorized recruitment agencies. Paalala ng Department of Migrant Workers sa publiko maging masusi sa pag-verify ng job offers lalo na sa mga too good to be true. Sa mga susunod na araw, umaasa silang madadagdagan pa ang human trafficking victims na mapapauwi sa bansa. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.